babalik ka rin. Ayan ho, mga kababayan. Talagang kaya ho ako na late ng mga ilang segundo, 3 minuto, 2 minuto, mga boss Chipamo, sir. Bakit to? Dahil ho, syempre, sinigurado ko, inalam ko mismo kung talaga ba na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. At eto nga po ang nakita natin, mga kababayan. Mismo pong inquirer na po, mga bossing, ang nag-post. Ayan ho, oh. Mamaya ko na kayo isa-shoutout dyan. Total naman, pare-parehas tayong galing doon sa kabila at sinoutout ko na kayo doon. No? Sabi dito, mga bossing, just in, Ombudsman Boying Remulla says in an interview over DZRH that the International Criminal Court has already issued a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa in connection with the war on drugs of the Duterte administration. Kumpirmado na ho, mga kababayan. At nung nagpaalam ako, pansamantala ho, sumilip ako doon sa Facebook ko at yun nga po ang nangyayari. Kumpirmado din po. Yung mga friends ko ng mga DDS, nag-iiyakan na po. Eh kung ano-ano na ang mga sinasabi nila. Ayan, GMA na din. Pati ho GMA, mga kababayan, naglabas. GMA, oh, breaking news. Naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Ronald de la Rosa pagkumpirma na Ombudsman Remulla. As of this hour, we are currently working to verify this information. We have also not yet seen or received a copy or said arrest warrant. We shall provide further details as soon as become available. Pahayag ni Martinez. Sabi nung tiyuhin ko, nakita ko, nagkomento agad doon sa GMA News. So, ayan na ba to? Gusto mo din naman, samahan ng tatay mo doon na, di ba? Mukha ho, mga kababayan, maaano no? Kakalma po yung mga DDS. Bakit? Eh, dapat naman po kumalma sila eh. Biruin nyo po, ilang buwan na, di ba, Ma'am BMB, Mama Love, so, at Viola G ng Cereza Force at Tato, ilang buwan na walang kasama doon si dating Pangulong Duterte. Oh, dapat, Shiro Kansaki, matuwa na sila. Di ba, Maria Teresa? Bakit to? Kasi ngayon, magkakaroon na ho ng makakasama ang dating Pangulo. Oh, hindi na mangungulila. Di ba? Pero, sabi nga ni Shiro Kansaki, RA, ano yung sabi mo? RA, asa na ba yun? Ang bilis. 9851 activated. Naku po. Pero hindi, ito tanong ko. Ulitin ko diyan sa comment section, kailangan involved kayo dito eh. No? Kailangan ano kayo dito eh. Diyan sa comment section, meron tayong 3 pagpipilian. Una, pindutin nyo yung press 1 kung sa tingin nyo susuko si Bato de la Rosa ng maayos. Pindutin nyo yung press 2 kung naniniwala kayo na si Bato de la Rosa ay manlalaban. Kasi, di ba, hindi nga nila nirerespeto yung desisyon ng ICC. Pangatlo, pindutin nyo yung 3, 1, 2, 3 ba? Tama. Press 1 kung si Bato ay susuko. Press 2 kung manlalaban. Press 3 kung magtatago. Ano sa tingin nyo ang kapanipaniwala na gagawin ni Bato de la Rosa, mga bossing, kapag ka-official na? No? Sabi ni Joey Tolentino, si Mark Ramos ba ito? Nakilala. Ikaw, Joey Tolentino, tinataguan ko na nga kayo eh. Nakita mo pa ako dito. Oo, kaya pindutin mo yung subscribe button dyan, Joey Tolentino. No? Oo nga, si Mark. sabi ni Ma'am BMB Mama Loves, 3. Si Gloria Ramos, 3. Si Viola, 3. Magtatago. Si Maria Teresa Dichoso, 2. Manlalaban. No? Si Ai Chang, 3. No? O yung mga walang kulay dyan, pagpaumanhin nyo, tulog pa yung moderator natin na nagkukulay. Si Joey Tolentino, 3. Sabi ni Dondon, eto na, magkakatotoo na nga yung Make My Day ni dating, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na, come on, Mr. Trillanes, make my day. Magkakatotoo na ho. Alam nyo ho, si Princess Paris, 1 na lang ako. Alam nyo ho, mga kababayan,
wag din ho kayong magpapapaniwala sa mga sinasabi po ni dating Senador Trillanes. Lalo na ho kapag yung pag-usapan pong arestuhan. Oh, bakit? Ako, sabi ko sa kanya, boss, dating senador, hindi ako naniniwala dyan sa mga sasabihin mo. Sabi niya, bakit naman, Mark? Siyempre, sasabihin mo ba kung kailan ilalabas yung warrant of arrest niyan? Sasabihin mo ba kung ano talagang petsa yung warrant of arrest niyan? Siyempre, hindi. E di nagtago yan. Di ba? Siyempre, biglaan ho yan. At eto, nakita nyo, sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, hindi aabot ng Disyembre, hindi aabot ng January. No? Lalabas yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, which is eto na nga po ang nangyari, mga kababayan. At eto pa kung matandaan nyo ho, opinion ng Dukha ay Chang, kung matandaan nyo ho, mga kababayan, pagkahaba-haba po ng naging bakasyon ni dating senador, ni General Torrejo. Siguro, sabi ko, hindi kaya sinadya yung pagbakasyon ni General Torre dahil nga malaki na namang isda yung huhulihin niya. I-ooblo na naman din, no? Hindi kaya sinadya yun? Basa nga tayo. Babasa lang ho ako mga bossing. Yung mga makikita ko doon sa Facebook ko na mga apektado po dito sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Basa tayo. ABS-CBN, ayan, DOJ said it working to verify information that the International Criminal Court, diba? Akbayan Party List, masaya din kay Bato. The day of reckoning is coming. Kay Bato de la Rosa. Carlo Ople, sino pa ba? Ingat sa biyahe, Bato de la Rosa, sabi ng mga ingat sa biyahe, Bato, sabi ng mga kakamping. Grabe, mukhang masaya ho yung mga tao sa Facebook. ICC issue arrest warrant for Senator Bato de la Rosa, sabi ni Remulla, balita ng Philippine Star. So talaga hong kumpirmado na, mga kababayan. No? Ngayon ang tanong, bigla na naman kaya magpatay ng cellphone itong si Bato de la Rosa, mga bossing? No? Kasi ganun yung ginawa niya nung inaaresto si dating Pangulo Kung matandaan nyo mga kababayan, galing ng Hong Kong ang dating Pangulo, lumapag ng Pilipinas, tapos sinalubong ni General Torre, at mukhang tingin ko General Torre din po ang sasalubong o bibitbit dito kay Bato de la Rosa, papunta po doon o pasakay po doon sa eroplano, no? Balita kay Go. Sabi naman kay Bongo, it's either hindi, balita kay Bongo, first month, no? Nung next year, yung kay Bongo. So ngayon, balik tayo. Nung paglapag sa Pilipinas ng dating Pangulong Duterte, sinalubong naman ni General Torre. Kung maalala nyo, balisang-balisa, hindi alam kung ano gagawin ng mga DDS nung uuwi ba si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas o hindi. Kasi naguguluhan sila kung may warrant of arrest ba o wala. Sabi ng mga DDS, walang warrant of arrest si dating Pangulo. Uuwi po siya, haharapin po niya. No, lahat, kung meron man. Ganon. Di ba? Ngayon, itong sila General Torre, hanggat hindi umaalis yung eroplano ni dating Pangulong Duterte doon po sa Hong Kong, walang formation, wala, tahimik. Nung nakita nila o naibalita o lumipad na yung eroplano ng dating Pangulong Duterte, bigla na pong nagsidagsaan yung mga kapulisan, bigla na pong nagkaroon ng formation yung mga kapulisan doon po mismo sa airport, mga kababayan. Diba? Wala na silang magawa. Alangan naman ibalik yung eroplano. Hindi pwede ho yun, mga bossing. Unless kung magkaroon ng sira yung eroplano, yun papayagan. Pero yung ganun, hindi pwede. Sabi ni Kimbam TV, in demand talaga ang mga Pilipino sa ibang bansa. Oo nga, no? Pagkadating sa mga ganyan,
Pilipino, mayor ngayon, nung una mayor, ngayon naman OFW na senador. Hindi. Sa mga DDS, lalo na sa mga kaibigan ko, dapat ituring nyo ito na party. Masaya. Bakit? Yun nga yung simula pa lang na sinasabi ko is magkakaroon na ng kasama ang dating Pangulong Duterte, no? Doon sa Oblo doon. Magkakaroon na siya ng kasama sa Oblo, mga kababayan. Balita, nasa Hague, si BP Sara, baka sasalubungin. Si Tobats, aray ko naman, nabawas na ang kalbo. Isa pa, lulutang kaya si Chis Escudero. Dito po sa, eto kasi syempre, di ba sinabi, mismong kay Boying Remulla na. Si Boying Remulla na ang nagsabi, merong may arrest warrant si Bato de la Rosa. Di ba? Lulutang ho kaya si Senador Chis Escudero at gagampanan niya yung ipinangako niya kay Bato de la Rosa na sa abot ng aking makakaya sa legal na pamamaraan, kumbaga, tutulungan niya si Bato de la Rosa. Iniisip ko nga dyan ano ba to, ikukulong kaya ni Senator Chis doon po sa loob ng Senado si Bato de la Rosa? Ang haba po nun. Diba? Ang tagal nun kasi sa loob ng Senado, hindi pwede arestuhin yan Palagay mo, Boss Mark, sabi ni Jane Wanson, palagay mo, Boss Mark, isang kulungan kaya sila? Ma'am Jane, ang sabi naman po ni dating Senador Trillanes na pabalik-balik po doon sa ICC, magkakasama daw talaga sila. No? Sabi pa nga po pwede silang pwede silang magluto, pwede silang mag-happy-happy, lalo na pag dumating na din po si Senator Bongo. Doon, magiging masaya na sila. Sama-sama na po di ba? Ako lang ba walang jacket? Ako naka-jacket ako. Hindi. Paumanhin po doon sa mga doon po sa mga wala pang kulay kasi tulog pa po yung ating tulog pa po yung social media manager natin dito at hindi pa kayo malagyan ng kulay. Okay? Ngayon, pwede nga daw silang magluto doon. Pwedeng magsama-sama, pwedeng mag-happy-happy at tingin ko, yung mga DDS doon sa labas ng The Hague o sa labas ng ICC, dapat kumuha kayo nung marching band para sasalubong kay Bato de la Rosa. Sabi ko nga sa inyo huwag kayong malulungkot. Dapat masaya kayo. Kasi yung dating Pangulong Duterte na malungkot daw doon sa loob ng kulungan, magkakaroon na siya ng kasama 24 oras. Di ba? 24 oras. Sabi ni Tad Supnet, kung nakinig state witness kasi si Ronald, di tuloy masaya. Kung naging state witness si Bato de la Rosa, hindi naman siya nakikipagtulungan Di ba? Tsaka para maging state witness yan, tingin ko, kailangan niyang idiin ang dating Pangulo. Wala nang gaganda pa kundi ang maging malaya. Correct ko, mga kababayan. Totoo ho yan. No? Biruin mo, isinilang ka sa mundong ibabaw para ikulong lang. Saklap ng buhay mo nun. Di ba? Sabi ni Hehe, asa ba yun? Kung ako sa'yo, Senator Bato, kung ako sa'yo, Senator Bato, lalaban ka para hindi ka na mapunta sa dahig. Anong malay mo kung wala kang swerte dito? Dito ka na lang sa Pilipinas. Pag lumaban yun. Siyempre po, kung maalala nyo yung kapulisan nung panahon na inaaresto ang dating Pangulong Duterte. Kung may ilan daan ba yun? 1,000 yata yun. Ang dami. Di ba? Kung manlalaban niya si Bato de la Rosa, yari. Ano naman ang laban niya sa pagkarami-raming polis? At eto pa ho, si Bongo, ngayon yung mga pinagsasabi po ni dating Senador Trillanes,
talagang susubaybayan na po ng taong bayan yun. Lalo na pagka ang usapin po ay ICC, talagang papaniwalaan na po agad-agad ng taong bayan yun. Bakit to mga bossing? Tumutugma po doon sa mga sinasabi niya eh. Di ba? Tumutugma po doon sa kanyang mga sinasabi. Una, first batch si dating Pangulong Duterte. Ang susunod daw, nasa second batch, si Bongo at si Bato de la Rosa. At eto nga po, nakikita na natin, naririnig na natin, at nandyan na po sa harap natin, ibinabalita na po ng mga mainstream media. Di ba? Kaya, yung sino ba yun? Si Greco Belhica? Ano sinasabi ni Greco Belhica? Na may naniniwala pa ba kay kay Senador Trillanes? Di ba? May naniniwala pa ba kay Senador Trillanes? Tingin ko mga kababayan, madaming maniniwala ngayon. Eto, sandali lang ha mga bossing.